We have with us our first guest, maritime security expert Cesar Cabalza. Is also with the International Development and Security Cooperation. Sir, magandang hapon and welcome to Storycon. Nakalimutan mo na. Yes. Magandang hapon. Magandang hapon, Professor. Hindi ka ba nainip dito sa maritime law na ito? Dahil last year pa namin hinihintay ito eh. Nainip nga ako eh. Kasi alam ko, si the late Senator Tolentino pa yung nag-propose nitong Maritime Zones Act. It was in 1970s pa ito. Si Arturo That yun. was the... Arturo. Yeah, si Senator Arturo Tolentino ang original proponent ng batas na ito. At Tolentino rin yung isang sumalo, no? Yung current senator natin, no? But nonetheless, of course, no, we are happy. I think this is a legislative... It's a gift to the Filipino people, especially that we have a maritime insecurity in the West Philippine Sea. Hindi lang ito sa West Philippine Sea, kundi masasagot niya na yung 360s archipelagic defense and maritime domains in the Philippines. Lalong-lalo na, meron tayong extended continental shelf sa Philippine Rise or Benham Rise. No? Here, we can identify what are the internal waters, islands, rocks that belong to the Philippines. No? Hindi dito natin malalaman dahil sinasabi dito sa Maritime Zones Act kung ano ang mga pag-aari na body of waters na nakapaligid sa Pilipinas. At the same time, ito yung kambal, no, yung archipelagic sea lanes. Dito rin nagpapatunay na dahil sovereign state tayo, meron lang mga kumbaga sea lanes kasi pinaglalaban natin yung freedom of navigation and overflight. Meron lang dapat na dadaanan yung mga commercial ships and vessels kasi although may innocent passage ka, ang mas malala dito yung mga warships or great ships na kinakailangan magpapaalam sila sa atin sa tuwing dadaan sila doon sa archipelagic sea lanes natin, and above that you have also the skies, no? Yun yung overflight. And these are very good kasi nga dati-rati, hindi natin alam kung ano yung contiguous waters natin, ano yung surrounding waters natin, kasi nga nag-iiba-iba yung calculation natin dun sa nautical miles. Pero tayo territorial waters na 12 nautical miles, yung contiguous waters natin na 24 nautical miles, plus yung exclusive economic zone natin na 200 nautical miles. Pero Prof, plus yung by Prof, ano bang ginamit natin dyan? Yung 1898 Treaty o yung 1900 Treaty? Yung 1898 na Treaty of Paris o yung 1900 na agreement natin with the US? Treaty of Washington. Yeah, Treaty of Washington. No? Dahil nakausap ko rin dati si Heidi Yorak dyan eh. Sabi niya ay, una, may debate pa dyan. Ikalawa ay kailangan nating i-define yan. Nung buhay pa si Heidi Yorak, isa rin concern niya yan eh, yung ating maritime laws. No? Pero yung chief legal kasi natin, si Enrile, ay ang kanyang basihan ay yung 1898. No? So ano bang naging batayan natin diyan para malinaw sa mga tao? Alam ko Del, mga kaibigan ko rin yung mga kaibigan natin din yung mga ibang mga tumulak dito sa batas na ito, no. Ginamit na nila yung pinakamatagal, no, yung Washington Treaty. Yes. Yun na yung ginamit nila para kasi ang alam natin dahil nga yung historical claims na ginagamit ni China, at least malayo-layo rin yung ating magiging historical basis doon sa legal basis natin, no. So ginamit nila yung Washington Treaty na dito para ma-define natin yung contours ng ating Maritime Zones Act, Maritime Zones and yung archipelagic sea lanes natin. Sir, Professor, kailangan ba natin yung kailangan ba i-submit sa any international body once maglabas na nga yung NAMRIA ng bago nating map na kasama na yung West Philippine Sea, identified as the West Philippine Sea, do we have to submit it for approval or for notification to any international body? Kasi merong nag-govern yan, di ba? Yung mga mapang yan. Yes, ma'am. I agree to your suggestion na dapat i-internationalize natin kasi mamaya tayo lang yung nakakaalam, no? Domestic laws lang ito. It should be part of the international law. Kaya nga, kung titingnan natin yung tatlong parte ng UNCLOS, no, the history of UNCLOS, where the Philippines and Indonesia
became very active that helped us propagate that archipelagic principle or doctrine. Ipinasa natin yun as part of the international law. Nasa UNCLOS 1, Conference 1, Conference 2, and Conference 3 yan, no? So, na-internationalize siya. Kaya nga, nasa constitution din natin yung archipelagic doctrine or archipelagic principle na yan, no? Ngayon, once na-internationalize na natin and responsibility ni NAMRIA na i-map out, i-identify kung ano yung mga isla, mga bato, at mga contiguous and ECS natin, i-akit ngayon sa United Nations at may bagong contours na ang mapa ng Pilipinas. Ibig sabihin, well-defined na ngayon kung ano yung nasa mapa natin. Kasi kung titingnan natin, very important kasi di ba yung burden of proof lagi na sa atin and we are using cartographic maps. This time around, we have a new cartographic map courtesy of these two legislative acts that are well-defined now. So dapat alam yan ng buong mundo para hindi gamitin din against us. Na, hindi naman pala ito nakakapaloob doon sa mapa ninyo, hindi sa amin ito or dadaan kami dito. Kasi nga, hindi naman ninyo drenowing, no? At yun ang gagamitin din natin panlaban doon sa 9-dash line o 10-dash line na ginagamit ni China pa rin sa ngayon. Pero sir, to that point, so until it is internationalized, does that mean that are we any different from 9-dash line of China? Because that's internal on their part. And this, I suppose, is internal on our part because it's a domestic law. Until yung nga, sabi niyo, until we internationalize it. So until that happens, parang ganun lang. Tayo lang nag-recognize. Pero the second one would be, how do you internationalize it? You mentioned kasi UN eh. So what's the mechanism there? Do we need to get approval from I don't know, from some UN body or okay. In international law, ang alam ko, you have the customary law, no? Meaning to say, it is being embraced or applied to every country. Ibig sabihin, it is recognized by sovereign states, no? Dahil tinanggap na natin ito, na isabatas na natin ito, ibig sabihin, part siya ng domestic and customary laws natin. Ngayon, kapag inakyat na natin as international law, at pinapractice natin na ito ay pag-aari natin, dito lang pwede dumaan ng mga ships at mga eroplano, nag-practice na siya. Kumbaga, ina-apply siya. And it becomes part of the international law kasi ina-apply at tinatanggap siya ng international community. And because it is already a customary law, it becomes an international law. Mahalaga yan, ganun siya. Mahalaga yan dahil kung 1900 Treaty of Washington ang ginamit natin na term of reference, malinaw yung ating claim sa Scarborough at sa iba pang mga lugar. So, very important yung ganyang klaseng definition. But they hold it. I-share ko lang, no? Kasi I remember 3 weeks ago, nasa China ako at kausap namin yung mga high-level officials din nila doon. At sinabi natin, of course, yung ating position when it comes to our maritime features and yung sovereignty rights natin. At mabigat yung kanilang mga sinasabi na, okay, kung hindi kayo titigil dyan sa second formasyol, then there's a possibility na kukunin namin yung Scarborough Shoal. At alam naman natin na yung Scarborough Shoal is a traditional fishing ground. Hindi lang mga Pilipino ang nangingisda dyan, kundi pati Vietnamese, Chinese, at saka Malaysians, no? Taiwanese, no? So, maganda rin na medyo tahimik ngayon. Akala nila tahimik dahil sa presidential elections na nangyari na nga, katatapos lamang. At alam natin na sana magtuloy-tuloy yung ganyang katahimikan dyan sa mga teritoryo natin, no? And of course, no, based from what they have said, no, they are still open for historical and legal debates. Ibig sabihin, dahil alam nila na mukhang nagmamatigasan ang Pilipinas at ang China sa kanya-kanyang posisyon, pero sa ganitong magandang ginawa ng ating gobyerno na naisabatas na natin sa wakas ang maritime zones at saka ang archipelagic sea lanes, malaking bagay ito sa mga claims natin at malaking bagay rin ito para sa pakikipag-debate natin sa China sa mga susunod pang mga, kung hindi man ngayon sa ating henerasyon, ay maaaring makatulong ito para sa debate ng mga susunod na henerasyon para sa ating
soberanya. Pero sir, Rob, quick nung- follow-up lang sir. So is there an official and formal process for the recognition of the new map by anybody, by the UN, by the IMO? Is there a formal thing, formal process for that, or it's just sabi nga parang customary law because it's nakagawa na after a while it becomes typical. Alam ko meron din dahil kagaya nung ECS na ginawa natin yung extended continental shelf, we filed for that na ginaya tayo ng Vietnam. No, merong body in the United Nations, and di ko lang alam kung ano yung exactong opisina na yon. Pero dahil nag-file tayo ng ECS natin at alimbawa na lamang is a good precedence was the Philippine rice o yung Benham rice na na-award sa atin. No, we filed for that through the process. So alam ko itong bagong batas na maritime zone and archipelagic sea lanes dahil domestic laws siya as of now, which we want to internationalize so that the international community will recognize it and perhaps will use it as a legal instrument for international law. Dapat din natin gawin yung proseso, no? Gaya ng mga ginagawa natin sa pag-file ng ECS natin at mga legal instruments para ma-recognize yung mga teritoryo natin. Prof, nung nasa China ka Professor, ba, para okay lang lang sa naman, ano? okay lang ba yung chan mo? Wala naman nilagay sila. Ano? Nung nasa China ka ba, okay lang yung chan mo? Walang inilagay sa pagkain mo? Wala naman. Wala naman, buti naman. Maayos naman nakauwi pa ako at nakabalik naman ako sa Indonesia naman. At doon natin ipinaalam sa Indonesia na kagaya ng Indonesia, ang Pilipinas ay kaibigan nyo dahil tayong dalawang bansa ang nagtaguyod sa archipelagic doctrine o archipelagic principle. Kaya noong tinira ng China yung Natuna islands nila, ang napakatapang ng Indonesia, ipinakita nila sa mga ibang claimant countries na kapag ginamitan mo rin ng tamang pamamaraan at ginagamit mo ang UNCLOS, tatahimik ang China. So ganun ang ginawa ng Indonesia na dapat gawin din ng Pilipinas hanggat nasa tamang lugar tayo at sinusuportahan tayo ng mga kapitbahay natin sa paggamit ng mga legal instruments and international law, nasa tamang gabay tayo. Sila nagtataboy ng mga Navy vessels doon ng China sa Indonesia. Tama po kayo. No? Pinapasabog medyo, tsaka yung mga fishing vessels na illegal, pinapasabog. Considering na mas malaki ang trade ng China at saka Indonesia kumpara sa atin. No? Napakalaki ng kanilang trading relationship. Pero in spite of that, ay very assertive ang Indonesia sa kanilang territorial waters. Boom talaga. Pinapakita yung video talaga. Yes. Yes. Tama po kayo doon dahil naniniwala talaga sila sa UNCLOS, naniniwala sila sa ginagawa ng Pilipinas na dapat ang manaig dito sa ating rehiyon ay ang rules-based norms. Yung rules-based order. At yun ang gusto nating ipaalam sa China na sana maging bukas ang kanilang kaisipan at ma-appreciate nila yung arbitration award. Hindi ito dahil, kasi alam niyo po, nung kausap ko yung mga Chinese analysts, sinasabi nila, ang gusto kaya nila tayo pinapahirapan din pala dyan sa West Philippine Sea ay para turuan tayo, no? Give them the hard knock, kumbaga sabi nila sa atin. Kaya kailangan magmatigas tayo. Sabi ko sa kanila, wag, hindi ganyan ang kulturang Pilipino. Kami, maayos kami makipag-usap basta susunod tayo sa batas at magiging maayos ang ating relasyon. Yun naman ang sinabi natin sa kanila. Pero Professor, nakikita niyo ba, can China challenge yung map natin kung sakasakali? And even that law. Hindi man tayo pinapansin binabomba tayo ng ano binabomba tayo ng water binabangga tayo Yun nga ma'am, no? Very consistent pa sila yung current government nila ngayon. Very consistent sila doon sa, actually ang tawag nila dash line Dash line regime. Yes. Hindi na nalilito na nga sila kasi hindi na nila alam kung 11 o 9 o 10 ito. Basta dash line ito, no? At very consistent pa sila. Kaya nga naging magandang word of wisdom na narinig natin na they are open for legal and historical debates, no? Dahil sa titingnan talaga natin, mukhang lamang talaga ang Pilipinas, no? At mukhang sila medyo nagmamatigas pa, pero sa tingin ko kapag tuloy-tuloy yung pagkipagdialogo natin sa kanila at ipaalala natin kung ginagawa natin ito hindi dahil
sa mga iba pang malalakas na bansa katulad na lamang ng Amerika. Ginagawa natin dito dahil tayo mismo ay sovereign state na may mga batas na sinusunod. Alam ko kaya pa natin mahilom itong hindi pagkakaintindihan ng dalawang bansa natin. Pero Prof, Pero kung i-challenge yan ng China, saan kaya nila dadalhin yung challenge? Just in case. Pag challenge tayo ng China pagdating dyan, ang gagawin lang talaga nila yung dating pa rin nilang ginagawa na gray zone tactics. Kasi wala silang ibang bansa na pwedeng masabihan tungkol sa kung paano nila ito ayusin. Ang isa pa nilang estratehiya na nakikita ko is sasabihin nila, wag makialam yung ibang bansa. Problema ito ng China at ng Pilipinas at tayong dalawa lang ang dapat mag-usap. So ganyan lagi ang I mean, Professor, kapag nag-issue tayo ng bago nating mapa, meron bang body na pwedeng mag-file ng complaint ang China to challenge yung map? Ang tingin ko noong kasi the good example na nakita ko dyan sa katanungan nyo po was the 2016 Arbitral Award. No? Pareho tayong inimbita. Ayaw nilang sumunod. Hindi sa sinasabi nila hindi kami nag-participate pero may pinadala silang position paper. Yes. No? So most likely, ganun din lang yung gagawin nila hanggat consistent sila doon sa hard stance nila on their maritime and historical claims doon sa South China Sea. Ganun pa rin ang gagawin nila. No? Tingin ko, i-impose lang nila yung gusto nilang position. But nonetheless, ang pagre-reklamo nila, hindi mangyayari yan. Gagawin nila yan through military force, yung gaya ng ginagawa nila sa atin dyan sa West Philippine Sea. Saka Ami, yung ating ginawang maritime law na bago ay consistent lang naman dun sa ating victory sa UNCLOS na pinapasawalang visa o tinatanggalan ng legal basis yung 9, 10, or 11 dash line ng China. No? Kaya walang pupuntahan ng China at this point. No? Wala. Baka sa sabi ni Russia. Justice Antonio Carpio, yun daw pinadala, you mentioned na may pinadalang document ng China dun sa arbitral court. Although hindi sila nag-participate, yun daw pinadala nila, they were actually acknowledging the Treaty of Washington. Yes. Na actually is in favor of our claim. Diyan well, not our claim, but our territory. Maaring pwede po kasi nung kausap namin sila, ang declaration na sinasite lang nila is yung Cairo declaration. Nung natalo ang Japan at sinasabi doon na lahat ng nasakop ng Japan ay kinakailangan isoli sa kanila. No? So in other words, very recent yung kanilang legal claims using that Cairo Declaration. Kung gagamitin natin yung Paris and Washington Treaty, mas matagal yung sa atin. No? Kaya lamang ang ating legal claims sa West Philippine Sea at lalong pinapalakas nito yung arbitral award natin sa tulong nitong dalawang batas na matagal na natin inaasahan, itong maritime zones and archipelagic sea lanes. Actually, Prof, kasama kasi ako doon sa UNCLOS delegation. Kahit dumalo ang China, mahihirapan sila dahil ang dala namin kasi mga ebidensya laban sa kanilang 9, 10, 11 dash line ay sarili nilang mapa nung Ming Dynasty, nung panahon nila, nung emperor pa, ay mismo yung kanilang mga mapa hindi kine-claim yung buong South China Sea. Kaya kahit yung sinasabi nila na historic rights ay walang basihan. Kaya siguro hindi rin sila dumalo dahil alam nila kahit dumalo sila, matatalo sila. At least kung hindi sila dumalo, pwede nilang sabihin na hindi, absent kami dyan. Yes. Tama po kayo doon. No? Kasi napaka-importante kung titignan natin yung Chinese culture and society, yung ayaw nila napapahiya sila. No? At tama po kayo doon sa inyong pag-analyze doon na may leeway sila kapag hindi sila nag-attend dahil pwede pa nilang kontrahin yung decision. Kasi nung kausap namin sila, sinasabi naman nila na hindi naman namin pini-question yung UNCLOS kasi signatory naman kami ng UNCLOS. Ang pini-question namin doon yung proseso. Pero kung titingnan natin yung proseso, kayo nga hindi nag-participate. Binigyan nga kayo ng chance para mag-participate, hindi naman kayo sumali, no? At nagbigay pa kayo ng position paper ninyo. I think lang ito, misconstruction, at saka alam mo yung
na ano na tayo sa geopolitics. And I believe itong mga pagbabago dito sa ating mundo at sa ating rehiyon, maaari pang mahilom itong problema natin sa West Philippine Sea at hopefully maging open yung China dahil gusto naman nila makipag-usap at sana yung sinasabi nilang open sila for legal and historical debates mangyari nga para sa ganun may enlighten sila dahil lamang na lamang talaga tayo pagdating sa legal front natin. At dagdag lang, Prof, dagdag lang. During the UNCLOS hearings, nandun yung mga other claimant states. Hindi sila makapaniwala na may nangahas magsampa ng kaso sa UNCLOS against China. Kaya nandun sila lahat, pinapanood tayo. No? Hindi na namin sila nakausap dahil lumabas yung decision later na, noong 2016. No? Pero tingin ko ay sineselebrate ng mga other claimant nations yung ating victory. Kumbaga, naapektuhan sila significantly mismo yung kanilang mga claims sa ating victory. Tama po kayo doon, no? Kaya nga nakita natin na yung Vietnam nag-file na rin ng extended continental shelf nila, sinunod nila ang Pilipinas. Ngayon ang Indonesia naninindigan sa UNCLOS at binabanggit nila kung paano ang Pilipinas at ang Indonesia ay nakipaglaban para maging bahagi ng archipelagic doctrine ito. At ngayon, may bago tayong batas. Alam ko yung mga claimant states sa South China Sea ay maaaring gamitin ito. At pwede rin gamitin itong Maritime Zones Act natin at saka itong sea lanes, archipelagic sea lanes kung sakali magkaroon tayo ng Code of Conduct. Kasi fundamental laws ito para maging daan sa pagbuo ng Code of Conduct na matagal na rin natin inaantay sa rehiyon natin. Baka mahirapan yan, Prof, kung ASEAN. Dahil meron dong 3 bansa na very pro-China. No? Kaya ang least common denominator, ang basihan ng pagpapasya ng ASEAN. No? Pero ano ngayon, Sir Ronald, minilateralism ngayon yung gamit naman. So, most likely yung mga pertinent claimant countries lang yung maaaring mag-usap at gamitin itong mga batas na ito. And I think that would set a new precedence on international relations. No? Kasi alam natin na ang ASEAN, although nire-recognize natin yung ASEAN way natin na non-intervention and of course yung decision making natin as a whole, tayong buo. Pero ngayon, maganda na last week na nasa Jakarta lang ako, yung presentation ng isang Chinese scholar doon is about minilateralism. Nire-recognize na niya ito na maaring mag-prosper ang isang legal and international relations mechanism para through the use of minilateralism. Tingin ko malaking bagay ito at feeling ko ang China kasi ginagamit nila ang minilateralism kasi meron silang BRICS, meron silang mga iba pang mga agenda kung saan nagmamatter yung minilateralism sa ngayon. Dagdag lang, Prof, na-meet ko kasi yung isang leader ng Communist Party of Vietnam noong 2021. Sabi ko sa kanila, akala ko ba magsasampa rin kayo ng kaso sa UNCLOS? Sabi nyo, nung nandun tayo sa Den Haag, dun sa UNCLOS hearing, no? Sabi nyo, magsasampa rin kayo, susunod kayo sa example ng Pilipinas. Sabi nila, itong high-ranking Communist Party leader sa Vietnam, sabi nila, hindi, panalo na kayo kaya okay na kami. No, sabi nila. Nakisakay na sila. Tama. No, sabi nila, no? At saka panghuli lang, Prof, anong tingin nyo magiging epekto ng Trump victory dito sa tensions, dito sa mga dynamics, dito sa ating rehiyon, dito sa South China Sea? Okay, well, of course, unang-una, expected naman yung pagkapanalo ni President Trump sa... actually, yung China, ang bet nilang manalo actually is Kamala Harris, dahil nakita nila during the last time it was Trump, nagkaroon ng trade war ang China at ang US. Ngayon, ano yung epekto sa rehiyon natin? Especially that we have the EDCA sites, expanded EDCA sites in northern and western part of the Philippines, which was the legacy of the Biden administration. Ay tutuloy ba ito ni Trump? Ang sa aking pagkakaintindi, dahil
si Trump naman ang nag-umpisa ng Indo-Pacific strategy ng United States. Malamang baka gamitin niya ito para yung pagpapalawig dun sa agenda niya para ma-cement yung presence ng US sa Indo-Pacific. And at the same time, dahil kung titignan natin amongst the strategic issues ngayon, no, yung Ukraine, Gaza, nandyan yung Lebanon, tapos dito sa West Philippines natin, yung Ukraine, kaya nang masolve yan, no? Meron na silang pinag-usapan ng Russia dyan and Ukraine. Yung Gaza, at the same time yung Lebanon, mukhang may, during the campaign season, malinaw naman yung kanyang, yung kanyang position dyan, although hindi specifically na himay-himay. Pero ang next front talaga niya na nakikita niya, I think China is really the competitor of the United States, no? Be it trade, security, and yung geopolitics, no? And nakikita ko, alam ko, treaty ally naman tayo ng United States. Sa pagkakaalam ko, he will make use of that treaty alliance, and at the same time, he will continue with that ironclad, no? This time around, under his administration, ang nakikita ko dito, mas papalakasin niya yung ugnayan pa ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Okay. Salamat, sir. Salamat, Professor. Huling hirit lang. Very huling hirit. Just some clarity sa when Namria finally comes out with the map, this is still a follow-up of my question kanina. Pag may mapa ng Namria, wala bang international registry of official maps? Moving forward kasi... Alam ko meron eh. Alam ko meron din Meron. po kasi nung panahon ni President Duterte, Yes. he asked the NAMRIA, kasi yung nanalo tayo, inaward sa atin yung yung 2016. He asked the NAMRIA to have it registered internationally, no? At ipaabot sa buong Meron mundo siya. na ang Philippine rice o Benham rice ay pag-aari ng Pilipinas at kinakailangan ilagay natin ito sa mapa natin. So ganun din yung gagawin So, yun natin ang next dito step once natin. we have identified all the internal waters within the Philippines. Okay, so yun ang next step natin. Okay. Thank you, Professor. Maraming salamat. Thank you very much. Maritime Security Expert, Professor Thank you. Chester Cabalza.